everyone! Welcome back to my channel! At nagbabalik na naman mga beshi ang inyong chismosang kapitbahay. Nagsasabing isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Halik kayo. Meron akong nasagap na balita. Huli na ako sa balita, di ba? 1 week na tong trending sa TikTok. But anyway, pag-usapan natin at pagtsikahan natin si Zoe, ang batang nag-post ng kanyang bag na Charles and Kit at tinawag niya itong my first luxury bag. At maraming mga nag-reactionist na mga netizens. But anyway, ito nga, nakikisawsaw na naman tayo sa mga isyung pinag-uusapan ng mga elitista sa social media. Mga paksang pinag-uubusan ng oras ng mga marites dyan sa kanto ng Gumamela at mga usaping makabagbag ng daming at pinagpepiestahan sa mundo ng social media. Halika kayo, makisawsaw tayo dito kay ang pangalan niya? Zoe Taco. Ang kanyang TikTok channel ay Zoe Taco and you can watch the video. Ito, panuorin natin. 30 seconds lang naman to. YouTube, no? Dupsi. Charles and Kit bag. Ang cute. Pang office, pang work, pang whatever. Marami kang malalagay. Maganda yan. Tapos sabi niya, this is my first luxury bag. Yan. So, halik kayo. Dahil sinabi niya itong Charles and Kit ay luxury bag daw. Maraming netizens ng mga sabi nga ni Giuseppe, makalait, hindi naman palitan ang pader ng bahay. Walang pampatiles ng sahig, charot. Nanlait din. Anyway, kung hindi dahil kay Zoe, hindi ko makikilala ang Charles and Kit. May brand palang ganito. Ang alam ko lang talaga ay yung John Sport na backpack. Anyways, how do you define luxury ba? Luxury. Hindi ko nga ma-pronounce ang tama, di ba? A luxury is something desirable but costly or hard to get. Something adding to pleasure or comfort but not absolutely necessary. A condition of abundance or great ease and comfort. Or an indulgence in something that provides pleasure, satisfaction, or ease. Or is pala, hindi ears, mali. So, anong pagkakaintindi nyo doon? Ang hirap intindihin English, ha? Sandali. Sa pagkakaintindi kong ibig sabihin nun, yung luxury ay yung mga bagay na gusto natin magkameron tayo, pero mahal, hindi natin afford. Ganun. Or yung dahil sa ating current situation or circumstances ay hindi natin ma-achieve yung mga wants natin. So, we stick with what we need. Okay? Luxury is something you don't need but desired. So, in Zoe Taco's situation, siguro, ngayon sa lagay ng ekonomiya ng kanyang bulsa, maaaring masasabi niya na yung Charles and Kit na bag na regalo sa kanya ng daddy niya ay luxury kasi she cannot afford it at this moment, but she wants it, she desired it, and she cannot afford it, and because it costs thousands of pesos, hindi mo naman masasabing luxurious goods like
LV or Gucci or Chanel or Hermes. Diba? But still, sa mga hampas lupang katulad ko, ang halagang 4,000 ay katumbas na ng buong buhay ko. Charot. Pero para sa akin, magkaroon lang ako ng bag na nagkakahalaga ng 5,000. Luxurious na yan. Luxurious. Tama ba yung pronunciation ko? Okay? Para sa akin, luxury na. Kapag bumili ako ng bag na nagkakahalaga ng 4,000 pesos or 5,000. Alam nyo ba, first time ko bumili ng mamahaling bag, yung Lacoste. Sabi nyo, hindi mamahalin yun. Sa akin, mamahalin yun. Halagang 4,000 pesos. Feeling ko nun, ang yaman-yaman ko na. Pero wag ka, hulugan pa yun. 2 gives. Grabe itong mga netizen, oh. Alam niyo kung ano yung ibig sabihin ng lock? Sabi nga ng mga netizen, may bago akong kaalaman. Luxury is subjective. Charot! So, anong ibig sabihin ng luxury is subjective? Teka lang, may kodigo ako dito. Ibig sabihin ng definition ng luxury. Okay, luxury is subjective. Ang ibig sabihin, ang definition ng luxury ay depende sa kung ano ang paniniwala o pakiramdam natin. Okay? Bilang tao at depende rin sa kapasidad ng ating mga bulsa, wallet, pitaka. If it's beyond your capacity at nagkaroon ka nun, matatawag mo na yun na luxury, di ba? Like, gusto mong magbakasyon, pinag-ipunan mo na matagal yun. Kunyari, gusto mo lang naman magbakasyon sa Tagaytay, Pilipinas lang din naman, but you want to, peaceful, unwind, massage, etc. Makapag-bonding sa family, that's luxury. Kung matagal mo siyang pinag-ipunan at mahal talaga yung binayaran mo. Diba? Luxury mo na yun. Kumbaga, hindi yun yung normal mong ginagastos. It's beyond your kapasidad to pay, but nakapagbayad ka. Dahil pinaghirapan mo. Diba? Anong karapatan nilang sirain yung kaligayahan mo at sabihin sa'yo na, hoy, hindi yan luxury product. Hoy, hindi yan luxury. Grabe yung mga netizen kung makapanglait. Uminit talaga yung ulo ko. Alam mo kung ano yung nakakalungkot? Kapwa pa natin mga Pilipino, yung nanlalait sa atin. Diba? Grabe. Diyos ko, ano ba itong mga ganitong walang ginawa? Kundi maghasik ng kanigahan. Maghasik ng kanigahan dito sa cyber world, diba? Tapos kapwa pa natin mga Pilipino yung nanlalait. Diba? Nakakahiya. Sana yung ang nakita nila dito sa pinost ni Zone to, yung kanigahan, yung mali agad na hindi naman yung luxury, ganon. Instead yung happiness na pinagmamayabang niya, niregaluhan siya ng tatay niya, di ba? Siguro yung unang-unang nag-react na yun na nagsasabing hindi naman who gonna tell her that it's not a luxury bag. Siguro walang tatay yun, hindi siya love ng nanay niya. Kakainis. So yun na nga, uminit nga ang ulo ko nung mabasa ko yung mga comments sa mga Negatron Warriors, may gas. O sige, sabihin na natin na yung Charles & Kit brand is not as luxurious as LV, Gucci, Hermes, and the likes, but depende pa rin naman, di ba, kung how you define luxury. At sana wag tayo maging mapanghusga na parang ang gusto nilang palabasin ay tanga, hindi naman yun, parang ganun, nakakaloka. So alam niyo ba na dati nung bata ako, pag bumili ako ng shampoo at saka conditioner, luxury na yun sa amin. Dahil dati ang pinasasabong ko lang sa buhok ko Mr. Clean at saka Ajax.
Kaya nga ganito na yung buko, ang rabtil-rabtil, di ba? Dahil wala kami pambili ng shampoo. So, nung ang pangarap ko sa buhay, makapag-shampoo lang. Kaya nung pagkatapos ko ng high school, nagtrabaho ako para makabili ako ng shampoo. Char. Char. Hindi, joke. Pero totoo. Yeah. Totoo na kung hindi man sa mga mayayaman, siguro yung Charles and Kit is barya-barya lang. At hindi natin matatawag na luxury goods. Wag naman natin laitin yung mga taong umiisip na naka-jackpot siya ng luxury dahil nakabili na siya ng Charles and Kit. Or in my case, Lacoste bag. Original. In my opinion, yun na yung pinaka-luxury na item na nabili ko. Yung pinakamahal na bag na nagkaroon ako. Yung Lacoste na tigpa 4,000 pesos. Ang yaman ko na noon, feeling ko. Diba? Kaya sana tayo bilang mga tao na lang, hindi na lang bilang Pilipino, bilang mga tao, let's just be kind. Ganon. Be mindful, be sensitive, be human sa mga comments natin kasi hindi natin alam yung mga iba't ibang sitwasyon ng bawat isa sa atin. Huwag tayong maging mapanghusga. Kasi yung sa inyo, seko sana nga lamang, feeling ko ang yaman ko na eh. Celine, diba? Dito sa Pilipinas. So, paano pag yung mga bag dito sa Pilipinas, bilhin mo, sabihin nyo, ang baduy-baduy. Ganon. Kaluko kayo, ha? So, bilang mga kay-slap soil, huwag kayong papayag na uhusgahan kayo dahil lang nakabili kayo ng bag ng seko sana at nagpipiling mayaman kayo. Deserve nyo yan. Ipagyabang nyo na nakabili kayo ng halagang 700 na bag dahil pinagtrabahuan nyo, hindi nyo inutang. Pwede nyo ipagmalaki yan sa social media, huwag kayong mahihiya. Kung niregaluhan kayo ng jowa nyo ng Michael Kors na bag, ipagyabang nyo. Kasi hindi lahat kayang bumili ng ganong bag. Hindi ba? Katulad din ng hindi lahat ay nandoon sa tuktok ng pyramid at kayang bumili ng Hermes buwan-buwan at kayang bumili ng Gucci, ng kahit anong mamahaling brand na singhalaga na ng buhay ko. Alam mo, napakatalino pa naman itong Zoe. Ang galing niya sumagot. Pag pinanood niya yung mga vlog niya tungkol sa pagsagot doon sa mga nangbabas sa kanya, makikita mo talaga na how she was raised well ng kanyang parents. Kasi hindi siya defensive, hindi siya nangaaway. She professionally answered with grace yung mga nangbabash sa kanya. Totoo. Swerte yung parents ni Zoe sa kanya kasi hindi siya yung makikipagbardagulan. Matalino siyang sumugot sa lahat ng mga nangbabash sa kanya. Kaya, you go girl. And you know what happened? Charles and Kit contacted her. So, huyo kayo ngayon, di ba? So, sa mga nakaka-LL dyan, mga nakaluwag-luwag na sa buhay, tapos nanlalait ng mga ngayon pa lang nakakaluwag-luwag, feeling nyo mas nakakaangat kayo, may kalalagyan din kayo kung may kalalagyan kayo, kung hindi sa langit, alam nyo na. Sana totoo, diba? Sana meron nga yung impyerno para sa mga masasama yung ugali. Ay, nako. Diyos ko. Nakakaloka. Para kay Zoe at sa mga katulad ko na hindi afford bumili ng Hermes, Chanel, Louis Vuitton, ano pa ba yung iba? Gucci, what else? Prada, mga ganon. Para sa amin, yung halagang 10,000 bag
7,000, 8,000, 6,000 na bag. Sa amin, luxury na yon. So, wag nyo kaming husgahan kung ganun yung aming pananaw sa buhay. Dahil, hindi naman kami si Heart Evangelista. Nakikikami ako doon kay Zoe. Kasi, I feel her. Kasi kung ako din siya, feeling ko din, mayroon na akong luxury bag. Regaluhan ako ng Charles and Kit. Charles and Kit. Gusto ko din ng ganong bag. Kaya nga lang, hindi ko kayang bilhin. Hanggang seko sana lang ang lola nyo. So, yun lang. Ang take ko lang sa issue na to ay maging mabait tayo sa mga kapwa natin dahil hindi natin alam kung ano ang sitwasyon nila sa buhay. Kung may, lagi nating titingnan ang mga nakapost ng positive lang. Like ito, ang tingnan natin dito yung, wow, ang saya niya kasi may bago siyang bag. Hindi yung, di naman luxury bag yan eh. Ano eh, Ingitera lang be, Ingitera. Wala ba nagre-regalo sa'yo? Hindi ka mahal ng nanay mo. Ganun. Nung tinignan ko nga yung, ano niya, nakangiti ako eh. Yung video na. Kasi di ba, sino ba hindi matutuwa? Niregaluhan ka ng tatay mo ng ano, ng bag. Tingnan mo. Tapos, ang witty pa niya, ang talino pa niya. Tingnan mo yung sagot niya dun sa mga nang-aaway sa kanya. Panuorin natin. Nasaan ba yun? Who's gonna tell her? The topic make that... Ito, panoorin natin. Wait lang. Money is the topic that makes me most uncomfortable to talk about. And that is because growing up, I did not have a lot. My family didn't have a lot. We couldn't buying things as simple as bread. Ako din. Kami din dati. Nakakain nga lang ako ng sopas pag may padasal dun sa kapitbahay namin eh. O kaya pansit pag piyesta. O kaya may okasyon. Nakakain lang ako ng sandwich. Alam mo ang tawag namin dun sa sandwich? Yung sliced bread, tasty bread. Tapos ang palaman, star margarine. Yun yung sandwich namin doon sa reserva sa Baler. Crab kayo. On how ignorant you seem because of your love. Huh, tama siya. An $80 bag may not be a luxury. Me and my family, it is a lot. And I am so grateful that my dad was able to get me money. Diba? Tatouch ako doon. It's so hard for that money. Can't believe I got hate over a bag. I was Hindi so mo nakakasad. Masaya-saya niya. Tapos, may mga hate comments or may mga panlalait na manghusgang comment na gano'n na parang dapat kasi girl, kung inggit, pikit na lang. Ganun. Before I get carried away at hawayin ko talaga itong nag-comment na si Crazy na hindi ko na mahanap sa TikTok yung account niya. Pinalitan na yata niya yung pangalan niya kasi dinumog siya ng mga mabait na netizen at nilait-lait. Anyway, bago pa ako mag-carried away, magpapaalam na ako sa inyo kasi matutulog ako. Mayroon akong lakad bukas. Lunes bukas. Saddest part of the story. Lunes bukas. Okay na. Bye-bye. Please subscribe for another chika and chismis, ha? Babush.